Nakaramdam na ba kayong kakaibang pagod, pananakit sa likod o madalas na pagdumi? Naisip nyo na ba kung bakit mas mahirap nang gawin ang mga dating madali para sa atin? Para bang unti-unting nanghihina ating katawan at ang mga karaniwang sakit ay nagiging malaking hamon? Alam nyo ba, maraming Pilipino, lalo na sa edad 60 pataas, ang hindi nakakalam ng ating mga bato. Ang tagalinis ng ating katawan ay tahimik na nanghihina. Ang sakit sa bato o chronic kidney disease ay isang nakakatakot na katotohanan na milyon-milyon ang apektado. At ang masakit ay marami sa atin ang hindi man lang nakakaramdam ng sintoma hanggat malala na ang kalagayan. Ang ideya ng dialysis, ang pagbabawal sa pagkain at ang pagkawala ng kalayaan na gawin ang mga simpleng bagay tulad ng paglalakad sa parke o pakikipaglaro sa mga apo ay sadyang nakakapanlumo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na merong isang simple at masarap na paraan para suportahan namin yung mga bato at labanan ang paglala ng CKD gamit lamang ang mga prutas na madalas nating nakikita sa ating mga palengke? Marahil ay inisip nyo, prutas? Paano makatulong ang mga prutas sa napakakomplikadong sakit tulad ng CKD? Ang totoo mga kaibigan, ang kalikasan ay puno ng mga himala at ang ilang partikular na prutas ay may taglay na kapangyarihan na makatulong sa paglinis ng ating mga bato at protektahan ito mula sa pinsala. Ayon mismo sa mga doktor at nutrisyonista, may mga prutas na kayang gawin ang gawaing ito na nagbibigay ng pag-asa sa atin na mabuhay ng mas matagal at mas masigla. Hindi ito isang mabilisang solusyon, kundi isang natural na paraan upang palakasin ang ating depensa laban sa sakit na ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakamusay na prutas na dapat ninyong kainin araw-araw para tulungang i-detox ang inyong mga bato at labanan ang paglala ng CKD. Manatili hanggang dulo para sa isang impormasyon na tiyak na magugulat sa inyo. Simulan natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga prutas na makakatulong sa ating mga bato at ang una sa listahan ay ang napakapamilyar at abot-kayang mansanas. Ang mansanas ay hindi lamang pampawi ng uhaw o pampalusog ng tiyan. Ito ay isang powerhouse ng nutrisyon na napakahalaga para sa kalusugan ng ating bato. Alam nyo ba na ang simpleng mansanas ay puno ng fiber, lalo na ang soluble fiber na tinatawag na pectin? Ang pectin na ito ay may kakayahang mag-absorb ng mga toxins at basura sa ating digestive system bago pa man ito makarating sa ating bloodstream, na nagpapagaan ng trabaho ng ating mga bato. Kung mas kaunti ang toxins na kailangang salain ng ating bato, mas mapoprotektahan natin ito mula sa labis na pagod at pinsala. Bukod pa rito, ang mansanas ay mayaman sa antioxidants tulad ng flavonoids at polyphenols na lumalaban sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay parang kalawang sa ating mga selula at ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng paglala ng CKD. Ang mga antioxidants na ito ay tumutulong na neutralisahin ang mga free radicals na sumisira sa ating mga selula ng bato na nagpapanatili sa kanila na malusog at gumagana na maayos. Hindi lang iyan, ang mansanas ay meron ding anti-inflammatory properties na mahalaga dahil ang chronic inflammation ay isa pang malaking sani ng pagkasira ng bato. Sa bawat kagat ng mansanas, nagbibigay tayo ng proteksyon sa ating mga bato mula sa pangmatagalang pamamaga. Ang kagandahan ng mansanas ay maaari itong kainin kasama ang balat kung saan matatagpuan ang karamihan ng fiber at antioxidants. Siguraduhin lamang na hugasan ito mabuti. Pwede rin itong idagdag sa inyong oatmeal, islice sa salad o gawing merienda. Ang pagdaragdag ng mansanas sa inyong pang-araw-araw na dieta ay isang napakadali ngunit napakalakas na akbang para sa kalusugan ng inyong mga bato. Kung minsan ay nakalimutan nating pahalagahan ang mga simpleng bagay na nakapalibot sa atin, pero ang mansanas ay isang paalala na ang kalusugan ay kadalasang matatagpuan sa pinakasimple at natural na anyo. Mula sa mansanas, lumipat naman tayo sa isa pang paborito, ang ubas. Napakasarap ng ubas, di ba? Marami sa atin ang mahilig kumain ito bilang merienda o pang-imagas at ang masarap na balita ay napakabuti rin ito para sa ating mga bato. Ang ubas, lalo na ang mga kulay pula at lila, ay mayaman sa isang makapangyarihang antioxidant na tinatawag na resveratrol. Ang resveratrol ay hindi lamang nakakatulong sa kalusugan ng puso, ito rin ay may napakalaking benepisyo para sa ating mga bato.
Ito ay mayroong malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties na katulad ng sa mansanas na tumutulong na protektahan ang mga selula ng bato mula sa pinsala. Bukod pa rito, ang resveratrol ay sinasabing nakakatulong sa pagpapabuti ng blood flow at nakakabawas ng blood pressure na parehong mahalaga para sa kidney health. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng bato, kaya ang anumang pagkain na makakatulong sa pagpapababa nito ay isang malaking plus. Ang ubas ay meron ding mataas na water content na nakakatulong sa hydration at pagpapalabas ng toxins sa pamamagitan ng ihi na naglilinis ng urinary tract at napapagaan ng trabaho ng bato. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ubas ay may natural na asukal, kaya kung kayo ay may diabetes o kailangan niyong bantayan ang inyong blood sugar, mahalagang kumain ito sa katamtamang dami. Palaging tandaan ang pagiging balanse sa lahat ng pagkain. Sa bawat kumpol ng ubas na inyong kinakain, hindi lang kayo nakakakain ng masarap, kundi nagbibigay din kayo ng dagdag na proteksyon at suporta sa inyong mahahalagang bato. Kaya sa susunod na mamili kayo ng prutas, huwag kalimutan ang ubas. Sunod sa ating listahan ay ang pampalamig at pampawi ng uhaw, ang pakwan. Sino ba naman ang hindi mahilig sa pakwan? Lalo na sa mainit na panahon dito sa Pilipinas. Ang pakwan ay higit pa sa pagiging masarap. Ito ay isang napakahusay na prutas para sa kalusugan ng bato. Ang paunahing benepisyo ng pakwan ay ang napakataas na water content nito na umaabot sa halos 92%. Ito ay ginagawang isang natural na diuretic, ibig sabihin ay nakakatulong ito sa pagpapalabas ng mas maraming ihi. Ang pagtaas ng output ng ihi ay nakakatulong sa paglilinis ng mga bato at urinary tract na nag-aalis ng toxins at waste products. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang pagbuo ng kidney stones at ang impeksyon sa urinary tract na pareho maaaring magbigay ng stress sa mga bato. Bukod sa tubig, ang pakwan ay mayaman din sa lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na nagbibigay ng pulang kulay sa pakwan. Ang lycopene ay sinasabing may protective effects laban sa iba't ibang uri ng sakit, kabilang na ang sakit sa bato. Nakakatulong ito na labanan ng oxidative stress at inflammation sa mga bato. Isa pang kahangahang component ng pakwan ay ang citrulline na kapag kinain ay nagiging arginine sa ating katawan. Ang arginine ay isang amino acid na tumutulong sa pag-relax ng blood vessels na maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang pagkontrol sa blood pressure ay napakahalaga sa pagprotekta sa ating mga bato. Kaya kung naghahanap kayo ng masarap at nakakapreskong paraan para suportahan ang inyong mga bato, ang pakwan ay isang napakagandang pagpipilian. Ang pagdagdag nito sa inyong dieta ay hindi lamang nakakapagpalamig kundi nakakapagbigay rin ng malaking benepisyo sa inyong kidney health. Hindi kailangan ng komplikadong proseso. Isang hiwa lang ng pakwan at nakakatulong na kayo sa inyong sarili. Ngayon na tinalakay natin ang mansanas, ubas at pakwan, dumako naman tayo sa mga susunod na prutas na tiyak na magpapalakas sa inyong mga bato. Matapos ang tatlong kahangahangang prutas, lumipat naman tayo sa pinya. Isang prutas na sikat sa ating bansa at kilala sa kakaibang tamis-asim na lasa nito. Ang pinya ay hindi lamang masarap kundi mayaman din sa mga benepisyo para sa kalusugan, lalo na sa ating mga bato. Ang isa sa pinakamahalagang sangkap ng pinya ay ang enzyme na bromelain. Ang bromelain ay kilala sa kanyang anti-inflammatory properties. Gaya ng ating nabanggit kanina, ang pamamaga ay isang pangunahing sanhi ng pinsala sa bato at paglala ng CKD. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng inflammation sa buong katawan, kabilang ang sa mga bato, nakakatulong ang bromelain na protektahan ang mga mahalagang organong ito. Bukod sa bromelain, ang pinya ay mayaman din sa vitamin C,
isang malakas na antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at paglaban sa oxidative stress. Ang vitamin C ay mahalaga para sa pagprotekta sa mga selula ng bato mula sa pinsala. Mayroon din itong manganese na isang trace mineral na mahalaga para sa tamang paggana ng iba't ibang enzyme sa katawan, kabilang ang mga may kinalaman sa detoxification. Ang pinya ay mayroon ding mataas na water content na nakakatulong sa hydration at pagpapalabas ng toxins sa pamamagitan ng ihi na nagpapagaan ng trabaho ng bato. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pinya ay may natural na asukal at phosphorus. Para sa mga may advanced CKD na kailangang limitahan ang phosphorus intake, mahalagang kumonsulta sa doktor o dietitian tungkol sa tamang dami ng pinya na maaring kainin. Ngunit sa karaniwang tao at sa mga nasa maagang yugto ng CKD, ang pinya ay maaring maging isang napakagandang karagdagan sa dieta. Mas mainam na kumain ng sariwang pinya kaysa sa delatang pinya na may maraming asukal. Ang sariwang pinya ay hindi lamang mas masarap, kundi mas puno rin ng nutrients. Sa bawat hiwa ng pinya, hindi lang kayo nakakakain ng masarap at nakakapreskong prutas, kundi nagbibigay din kayo ng malaking suporta sa inyong mga bato upang manatili itong malusog at gumagana ng maayos. Ngayon naman pag-usapan natin ang mga berries tulad ng strawberries. Bagamat ang strawberries ay hindi kasing mura o kasing dali makita sa bawat kanto tulad ng mansanas o saging, ang mga benepisyo nito ay sulit na sulit. Ang mga berries tulad ng strawberries, blueberries at cranberries ay kilala bilang mga superfoods dahil sa kanilang napakayamang nilalaman ng antioxidants, lalo na ang anthocyanins, na siyang nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay. Ang mga antioxidants na ito ay napakalakas sa paglaban sa oxidative stress at inflammation, na dalawang panguning salik sa paglala ng sakit sa bato. Ang mga anthocyanins ay tumutulong na protektahan ang mga selula ng bato mula sa pinsala ng mga free radicals. Bukod pa rito, ang strawberries ay mayaman din sa vitamin C, manganese at fiber. Ang fiber ay tumutulong sa paglilinis ng digestive system na nagpapagaan ng trabaho ng bato sa pag-filter ng toxins. Ang cranberry particular ay matagal nang kinikilala sa kanilang kakayahang makatulong sa urinary tract infections, UTIs, sa pamamagitan ng pagpigil sa bakterya na dumikit sa urinary tract lining. Bagamat ang tangunang benepisyo nito ay para sa UTI, ang pagpapanatili ng malusog na urinary tract ay direkta ring nakakatulong sa pagprotekta sa mga bato. Para sa mga may CKD, ang mga berries ay karaniwang itinuturing na kidney-friendly dahil sa kanilang mababang potassium at phosphorus content kumpara sa ibang prutas na mataas sa mga mineral na ito. Kaya naman, ang pagdadag ng strawberries o iba pang uri ng berries sa inyong dieta kung abot kaya ay isang napakagandang investment para sa kalusugan ng inyong mga bato. Maaari itong kainin ng sariwa, idagdag sa smoothies o ihalo sa inyong oatmeal. Ang pagkain ng berries ay parang nagbibigay kayo ng isang protective shield sa inyong mga bato. Tinutulungan silang lumaban sa mga banta ng pamamaga at oxidative stress. Sa huling bahaging ating pagtalakay sa mga prutas na kayang sumuporta sa kalusugan ng ating mga bato, pag-usapan natin ang kalamansi at lemon. Ang mga prutas na ito ay marahil ang pinakasikat sa mga kusina ng Pilipino, ginagamit sa halos lahat ng putahe at inumin, at mayroon din kamangamangang benepisyo para sa ating mga bato. Ang kalamansi at lemon ay kilala sa kanilang mataas na nilalaman ng vitamin C, na isang napakalakas na antioxidant. Bukod sa pagpapalakas ng immune system, ang vitamin C ay tumutulong din sa pagprotekta sa mga selula ng bato mula sa pinsala na dulot ng free radicals at oxidative stress. Ngunit ang pinakamahalagang benepisyo ng kalamansi at lemon para sa ating mga bato ay ang kanilang citric acid content.
Ang citric acid ay may kakayahang makatulong sa pagpigil sa pagbuo ng kidney stones, lalo na ang calcium oxalate stones na siyang pinakakaraniwang uri ng kidney stones. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtaas ng citrate levels sa ihi na pumipigil sa mga mineral na magkristal at bumuo ng bato. Bukod pa rito, ang pag-inom ng tubig na may calamansi o lemon ay nakakatulong sa hydration. Ang sapat na hydration ay napakahalaga para sa kalusugan ng bato dahil nakakatulong ito sa pagpapalabas ng toxin at waste products sa pamamagitan ng ihi. Ang regular na pag-flush ng urinary system ay nakakatulong na panatiling malinis ang mga bato at maiwasan ang akumulasyon ng mga nakakapinsalang sangkap. Ang calamansi at lemon ay mayroon ding alkalizing effect sa katawan na makakatulong sa pagbalanse ng pH levels, na isang mahalagang saligden para sa kalusugan ng bato. Maaari kayong magsimula sa pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig na may peniga na calamansi o lemon sa umaga. Ito ay hindi lamang nakakapagbigay ng sariwang simula sa araw, kundi nakakatulong din sa pag-detox ng inyong katawan at pagsuporta sa inyong mga bato. Para sa mga may CKD, ang calamansi at lemon ay karaniwang itinuturing na ligtas dahil sa kanilang bababang potassium content na isang mahalagang konsiderasyon para sa mga pasyente ng bato. Ang pagkakaroon ng calamansi at lemon sa inyong pang-araw-araw na dieta ay isang simple ngunit napakalakas na hakbang para sa pangmatagalang kalusugan ng inyong mga bato na nagbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip na ginagawa nyo ang lahat para sa inyong kalusugan. At dito na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Sana ay marami kayo natutunan sa ating mga pinag-usapan tungkol sa mga prutas na ito. Ang mansanas, ubas, pakwan, pinya, strawberries at calamansi o lemon ay hindi lamang masarap, kundi mayaman din sa mga benepisyo na sumusuporta sa kalusugan ng ating mga bato at tumutulong na labanan ang paglala ng CKD. Naalala niyo ba ang mansanas na puno ng fiber at antioxidants na nagpapagaan ng trabaho ng ating mga bato? O ang ubas na may resveratrol na lumalaban sa pamamaga at sumusuporta sa blood flow? Hindi natin pwedeng kalimutan ang pakwan na napakataas sa tubig at lycopene na naglilinis ng ating urinary system. Ang pinya naman ay may bromelain na anti-inflammatory, habang ang strawberries ay nagbibigay ng napakalakas na antioxidants. At syempre, ang calamansi o lemon na may citric acid para labanan ng kidney stones at vitamin C para sa protection. Tandaan mga kaibigan, hindi kailangan ng malalaking pagbabago o mamahaling gamot para simulan ang pag-aalaga sa ating sarili. Minsan, ang pinakasimpleng solusyon ay nasa ating paligid lang. Tulad ng mga prutas na ito, ang bawat kagat, bawat pag-inom ng katas ay isang hakbang patungo sa mas malusog na mga bato at isang mas masiglang buhay. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit na nararamdaman ninyo ang bigat ng edad o ang takot sa sakit, meron pa ring mga bagay na kaya nating gawin para mapabuti ang ating kalagayan. Ang pagdagdag ng mga prutas na ito sa inyong pang-araw-araw na dieta ay isang proactive na paraan para protektahan ang isa sa pinakamahalagang organo sa inyong katawan. Pero bago ko tuluyang tapusin ang video na ito, nais kong bigyang diin ang isang napakahalagang paalala. Habang ang mga prutas na ito ay lubos na nakakatulong at inirerekomenda ng mga doktor para sa pakalahatang kalusugan ng bato, ang bawat isa ay may kanya-kanyang sitwasyon. Kung kayo ay may existing na sakit sa bato o kayo ay nasa dialysis, napakahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor o sa isang registered dietitian. Ang inyong doktor ang nakakaalam ng inyong specific na kondisyon at sila ang makakapagbigay ng tamang dietary advice na angkop para sa inyo, lalo na tungkol sa potassium at phosphorus intake. Ang impormasyon na ibinahagi ko ay para sa pangkalahatang kaalaman at pagsuporta sa kalusugan, hindi ito kapalit ng medical na payo. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong prutas sa mga nabanggit ang paborito ninyo? Meron ba kayong iba pang prutas na alam ninyong nakakatulong sa bato na gusto ninyong ibahagi sa ating komunidad? Ibahagi ang inyong mga karanasan at katanungan sa comments section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay makakatulong din sa iba na naghahanap ng inspirasyon at kaalaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang i-like ito
at mag-subscribe sa channel na ito. Sa bawat subscribe nyo, natutulungan nyo kaming mapatuloy sa paggawa ng mga kapakipakinabang na impormasyon para sa ating kalusugan at kakalingan, lalo na para sa ating mga senior citizen na karapat dapat makaranas ng kalidad ng buhay. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kung paano natin mapapanatili ang ating katawan na malakas at masigla sa bawat yugto ng buhay. Tandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay pag-aalaga rin sa ating kinabukasan. Mabuhay ng masigla at maligaya sa bawat yugto ng buhay.